Nagsalita naman si Gang Yu sa bida na kung mayroon raw siyang problema sa kanyang pangangatawan, maaari niya raw siyang matulungan na gumawa ng isang set ng mga ehersisyo na aakma para sa kanyang pisikal na anyo. Sinagot naman siya ni Chu Qing, ang paglikha ng isang pamamaraan ng pagsasanay ay hindi madali, at malamang na ang iyong mga mental na ugat at pundasyon, bukod sa iba pang bagay, matagal nang naalis ito sayo. Nagulat naman rito si Gang Yu na hindi nga ito makapaniwala sa nangyayari sa kanyang katawan. Sambit din ni Chu Qing, nang tumingin nga raw siya sa kanya, tila alam niya na nga raw ito. Higit pa rito, malinaw na hindi mga dayuhan ang kumukuha ng iyong espiritual na ugat, kundi ang iyong sariling pamilya. Sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang nagalit si Gang Yu habang naghahanda nga itong umatake sa bida, na tumahimik nga ito sa kanyang sinasabi sa kanyang pamilya. Ipinaliwanag din ni Chu Qing kay Gang Yu, sa kasong ito, kailangan niya raw ipagpatuloy ang pagsasanay sa mga sinaunang sining ng pakikipaglaban. Isang posibilidad lamang ang naririto, kailangan mong makamit ang paghihiganti, kahit na nangangahulugan ito ng pagkamatay sa proseso. Tuluyan na nga rito na irita si Gang Yu, at sabay atake nga ito ng Wangchuan bullet sa bida. Sa kabutihang palad na iwasan naman ito ni Chu Qing na walang kahirap-hirap, at nagsaad nga din ito habang may pag-aalala sa kanyang pagmumukha. Nakumalma nga raw si Gang Yu dahil ang kanyang binigay na lunas sa kanya ay hindi pa tuluyan na a-absorb ng kanyang katawan, at magkakaroon ka ng pinsala dahil sa paggamit nito ng biglaan. Kasabay nun, makikita rito si Gang Yu na nagdudugo nga ang kanyang pagmumukha dahil sa pagpuwersa niya sa kanyang sarili. Lumapit naman rito si Chu Qing habang humihingi nga ito ng tawad dahil sa mga sinabi niya sa kanya, at dahil dumating na nga raw ang pamilyang Chu para sa isang kontrata ng kasal, at siya ay naabala ng 2 tao, kaya hindi niya maipahayag ang kanyang mga reklamo sa pamilyang Chu. At sambit din niya kay Gang Yu, na may problema nga raw siya, at mayroon din siya mga kaaway, sa tingin niya ay maaari tayong magtulungan. Walang pakialam kung matanggap man ako sa isang pambansang unibersidad sa hinaharap, gayunpaman. Pupunta siya sa imperial na kabisera at susubukan niyang gawin ang kanyang makakaya para tulungan siya. At pinaalalahanan din niya si Gang Yu, na huwag siyang magsanay, kundi sasabog siya, at masasawi ang kanyang buhay, at ayaw niya nga raw na basta-basta na lamang siya mapapaslang, at kapag pumunta siya sa kabisera mamaya, ayaw niya nga raw makita ang kanyang bangkay rito sa bahay. Napasambit na lamang si Gang Yu habang tumatawa na gawin nga raw ng bida ang kanyang makakaya para tulungan siya. Napunta ang eksena kay Tang Ziyan, kasama ang kanyang second auntie sa pamilyang Tang. Nagsalita na nag-aalala si Tang Ziyan, na kung nasaan na nga raw si Chu Qing. Nagsalita naman ang kanyang auntie, na may mga bakas sila ay nandito kanina, ngunit tiyak na umalis din sila ng mabilis. Nagalit naman si Tang Ziyan, at tinawag niya pa nga ang kanyang auntie sa pangalan niyang Tang Yan. Dahil nagsasalita nga ito ng nakakabahala sa kanyang pag-aalala sa bida, ninas naman rito ang kanyang auntie at nagsaad nga ito, na rumspeto nga raw ito sa kanya dahil siya ang kanyang second auntie, at nagtanong din ito, na kung posible bang makahanap raw siya ng motibasyon rito. At dagdag din niya, habang hinahakbayan si Tang Ziyan, na kung hindi ba nga raw siya masyadong emosyonal sa kanyang maliit na kasintahan. At tinanong din niya na kung ano nga raw itsura ng kanyang kasintahan. At sino ang mas mukhang maganda, ang lalaking kasama niya ngayon o ang male model sa kanyang kama? Sinagot naman siya ni Tang Ziyan na 100 times na mas gwapo ang kanyang boyfriend kesa sa kanyang lalaki. Nagliwanag naman rito ang mga mata ng kanyang auntie, at dali-dali niya nga niyaya si Tang Ziyan na hanapan ng araw nila ang kanyang boyfriend, dahil gusto niya nga raw makita ito ng personal. Kasabay nun, bigla na lamang tumawag si Chu Qing kay Tang Ziyan, at dali-dali naman sinagot nito ni Tang Ziyan, at nagtanong naman ito sa kanya kung ayos lang bang araw ang bida. At nagtanong din ito kung nasaan ang araw si Chu Qing ngayon. Habang naglalakihan ang tenga ng kanyang auntie sa pakikinig na nagsasaad nga ito, na ang boyfriend ni Tang Ziyan ay mayroong magandang boses, at magiging masarap nga itong dishes sa kanya. Nagsalita naman si Chu Qing sa kabilang linya, na sa bahay na nga raw siya, at umuwi na nga raw si Tang Ziyan. Sumang-ayon naman rito si Tang Ziyan na oo, at magkita na lang sila bukas sa eskwelahan. Kasabay nun, nakahinga na ng maluwag si Tang Ziyan, dahil ayos na nga raw ang kanyang baby boy sa kapahamakan, at sabay niyaya na niya ang kanyang auntie na umuwi na nga raw sila.
Hindi naman sumang-ayon rito ang kanyang auntie dahil hindi pa nga raw sigurado kung ligtas na nga ba talaga ang bida sa kapahamakan, at kailangan nga raw nila itong puntahan sa kanila para masiguradong ligtas na siya. Sumang-ayon naman rito si Tang Ziyan, ngunit hindi niya nga raw isasama ang kanyang auntie. Hindi naman sumang-ayon rito ang kanyang auntie dahil pumunta nga raw siya dito para iligtas ang kanyang boyfriend at isakripisyo ang kanyang kaligayahan, at bilang kapalit, ano kung makasama niya siya sa isang gabi? Ninas naman rito si Tang Ziyan, dahil may balak pa nga raw siyang agawan ng kanyang tita sa isang lalaki. Makalipas ang ilang sandali, mapupunta ang eksena sa hapagkainan. Nagtanong naman rito ang kanyang ina na kung uuwi nga ba raw si Gang Yu ngayong gabi. Sinagot naman siya ng kanyang anak, na wala na nga raw silang dapat ipag-alala tungkol sa matabang babae, dahil nasa kabisera na siya at kasalukuyan nakasakay na sa eroplano. Nagtanong naman ang kanyang ina, na kung kusa nga bang umalis si Gang Yu dito. At kasabay nun, nagsalita naman ang kanyang tatay, na kahit umalis na nga raw si Gang Yu, nandyan pa rin ang engagement paper. Nagpaliwanag naman rito si Chu Qing, na ang sinabi ni Gang Yu ay hindi siya mag-aasawa sa loob ng 1 taon o 2. Sinabi rin niya na ang nag-ayos ng kasal na ito ay si Chu Qinbro, at ito ay may kaugnayan sa isang tao na nagngangalang Chulan. Hindi naman sila nakahimik rito dahil sa kanilang mga nalamang impormasyon. Napasambit na lamang ang ating bida sa kanyang isip, na ang pamilyang Chu na ito ay isang talagang kaaway. Si Chu Anran, at Chu Qinro, at Chu Ran. Dapat raw sila mag-ingat sa kanya, dahil tuturuan nga raw niya sila ng leksyon. Nalipat ang eksena kay Gang Yu, habang pinapakita ng kanyang tauhan ang tungkol sa isang listahan ng mga tao na nakipag-ugnayan kay Jai Yu kamakailan. Sinuri naman ito ni Gang Yu, at nagulat nga ito dahil ang bida nga raw na naman, at saad din niya na hindi pa nga raw natatapos ang kanilang tadhana. Balik sa ating bida, habang makikita nga itong pumunta sa tinulugan ni Gang Yu, at nagsaad nga ito na may pangloloko, na gusto niya nga raw makita ang kama ng kanyang kapatid na kung nasira na ba nito ni Gang Yu. Kasunod nun, makikita naman rito ang kama ng kanyang kapatid na mayroon na itong sira, at sabay upo nga itong bida. Natatawagan niya na nga raw ang kanyang kapatid tungkol rito. Kasabay nun, tinawagan na ni Chu Qing ang kanyang kapatid, ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon bigla na lamang iba ang sumagot sa kabilang linya. Bigla na lamang namula rito si Chu Qing, dahil nakikipagdigmaan nga raw ang kanyang kapatid sa isang lalaki. Kasabay nun, mapupunta ang eksena kay Chu Xiao kasama ang kanyang jowa, habang nakapatong sila sa isa't isa. Nagsalita naman rito si Chu Xiao, napatayin na nga ni Xing Tao ang telepono niya. Bigla na lang nagsalita sa kabilang linya si Chu Qing, na kung sino nga raw ang kasama ng kanyang kapatid. At nagsaad nga rin ito na kung hindi na ba siya mahal ni Chu Xiao, nagulat naman rito si Chu Xiao, dahil sa pinagsasabi ng kanyang kapatid na kalokohan kay Xing Tao. Nagsalita naman rito si Xing Tao, na isang sinungaling raw si Chu Xiao dahil meron raw itong ibang lalaki. Nagpaliwanag naman si Chu Xiao na siya lamang raw ang kanyang kapatid. Hindi naman naniwala si Xing Tao rito at sabay iyak nga ito ng iyak. Kasabay nun, kinuha naman ni Chu Xiao ang kanyang telepono para kausapin ang kanyang kapatid, na kung nababaliw na nga ba raw si Chu Qing para sabihin iyon sa kanya. Tuwang-tuwa naman rito si Chu Qing, dahil sa ginawa niyang kalokohan sa kanyang kapatid. Nagsalita naman si Chu Qing na ibalik nga raw niya sa lalaki ang telepono. Kasabay nun, nagpakilala naman rito si Xing Tao sa bida, na siya nga raw ang lalaki ni Chu Xiao, at sinasabi niya na mamahalin niya raw siya habang buhay at balak niyang pakasalan ako sa hinaharap. Kaya't pakiusap, isuko muna at iwanan si Chu Xiao ng mabilis. Sumagot naman sa kabilang linya si Chu Qing, na walang nga raw problema, at nagpakilala nga ito bilang Chu Qing ang kapatid ni Chu Xiao, at wag nga raw itong magpaloko sa kanya sa hinaharap. Nahiya naman rito si Xing Tao, dahil totoo nga raw na kapatid siya ni Chu Xiao. Nagalit naman rito si Chu Xiao, dahil bastos nga raw itong nagsalita tungkol sa kanya, at sambit din niya na siya ay isa sa kandidato para sa iyong bayaw. Kung wala ng pag-uusapan, ibababa niya na nga raw ang telepono. Nagtanong naman rito si Chu Qing, na kung gaano raw siya magtatagal na nandyan. At nagtanong din ito na kung nauubusan na nga ba raw ng pera ang kanyang kapatid. At kung gusto na nga raw ng kanyang kapatid ng pera ay bibigyan niya na nga raw siya.
Nagliwanag naman rito ang mga mata ni Chu Xiao sa pananabik sa pera, at dali-dali nga itong sumang-ayon sa bida. Kasabay nun, nagsalita naman si Xing Tao na may pera nga raw siya, kaya hindi na nga raw niya kailangan maghingi sa kanyang kapatid. Sinagot naman siya ni Chu Xiao na babae nga raw siya, at hindi niya nga raw magagamit ang pera ni Xing Tao. Kasunod nun, nagpadala naman si Chu Qing ng 50 milyon sa bank account ni Chu Xiao. Nagulat naman rito si Chu Xiao, dahil ang laki nga raw ng binigay ng bida sa kanya, at nagtataka nga din ito kung sila na nga ba ni Ye Tianxi, para magkaroon lamang ang bida ng ganitong kalaking pera. Kasabay nun, hinawakan naman ni Chu Xiao ang balikat ni Xing Tao, na hindi niya raw kayang mabuhay ng ganito, dahil kumuha ng maraming pera ang kanyang kapatid kay Ye Tianxi, at nagtanong din ito na kung alam ba niya na kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa kanya. Sinagot naman siya ni Xing Tao, na wag na nga raw mag-alala si Chu Xiao, na kung sasaktan siya ni Ye Tianxi, hihingi nga raw siya ng katarungan para sa kanya. Natuwa naman rito si Chu Xiao, at sabay yakap nga nito sa kanyang kokomelon, na masaya nga raw siya dahil nag-aalala talaga siya sa kanya, at sa katunayan si Ye Tianxi ay isang miyembro ng Ye family. At napasambit na lamang si Xing Tao sa kanyang isip na kung ano nga raw ang nangyayari sa mga pamilya ng mga asasin. Makalipas ang ilang sandali, makikita rito si Chu Qing kausap ang tatlong itlog. Nagtanong naman rito ang tatlong sisiw na boss, na bakit nga raw gusto ng bida na mag-practice sila ng mga ancient martial arts. At narinig nga raw nila ang mga lalaking nagsasanay ng mga sinaunang sining ng pakikidigma ay apektado sa kanilang mga reproductive organs. Sinagot naman sila ni Chu Qing, na wag nga raw sila mag-alala dahil ang kanyang pagsasanay ay iba sa karaniwang pagsasanay, at siya raw mismo ang nagsasagawa nito. At bukod pa rito, dahil kayo ang mga nakababatang kapatid niya, kailangan ninyong maging mabuting bata, at sambit din ng bida sa kanyang isip, lumikha raw siya ng isang ehersisyo. Ito ay angkop para sa mga lalaki, at gusto niya raw subukan ito, at ito din ay ganap na ligtas din sa kanila. Wala na lamang nagawa rito ang tatlong itlog kundi ang sumang-ayon sa kanilang boss. At nagsaad din ang bida habang hinahawakan niya ang kanilang mga balikat na wag nga raw sila mag-alala, dahil siya naman raw magtuturo sa kanila ng personal. Sa kabilang banda, bigla na lamang sumigaw si Ye Tianxi ng Chu Qing. At nagtanong nga ito sa bida na kung marunong na nga ba itong mangbuli ng kanyang kampo estudyante. Sinagot naman siya ni Chu Qing, na hindi nga raw siya ganitong tao, kasabay nun, nagtanong naman ito kung bakit nandito si Ye Tianxi sa kanilang paaralan. Nagsalita naman si Ye Tianxi, habang inaabot na naman ang isang milk tea. Pumunta nga raw siya dito para makita ang bida, at wag nga raw mag-alala ang bida dahil wala naman raw itong gamot, kung ako lang iyan mga kahangal, na kahit araw-araw niya pa ako papatulugan hindi ako tatanggi. Nangamba naman rito ang bida, dahil hindi raw ito sigurado sa binigay ni Ye Tianxi sa kanya, at nagsaad nga din ito, na hindi nga raw niya ito matatanggap. At kasabay nun, bigla na lamang humulik si Ye Tianxi sa pisngi ng bida, at sabay turo nga ito ng bibig niya, at nagsasaad nga din ito na bibigyan niya nga raw ang bida ng Only BJ. Ngunit sa kasamahang palad, hindi na may tutuloy ang nais ng bida, dahil bigla na lamang may tumawag sa kanya, na sumama nga raw ang bida sa kanya dahil gusto nga raw ng kanyang boss na makausap siya. Nagtanong naman rito si Ye Tianxi kung tauhan na nga ba ang bida ng Tang family. Hindi naman sinagot ni Chu Qing ang tanong ni Ye Tianxi sa kanya, at sabay saad nga ito sa babae na pumunta na nga raw sila. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, makikita rito si Chu Qing kinakausap ang pamilyang Tang. Nagulat naman rito si Chu Qing dahil nandito nga din raw ang nani ni Tang Ziyan. Nagalit naman rito si Ting Yu, na wag nga raw siyang tawaging nani ng ating bida, dahil hindi nga raw niya deserve ang kanyang anak sa ganyang pag-uugali. At kasabay nun, tinawag naman ni Chu Qing ang nanay ni Tang Ziyan na auntie. Nagsalita naman rito si Mrs. Tang, na hindi nga raw siya ang kanyang auntie para tawagin siya ng ganyan. Napabugtong hininga na lamang rito si Chu Qing na kung wala nga raw silang sasabihin pa sa kanya aalis na nga raw siya, at kasabay nun, sabay alis naman ng bida, habang napapasabi na lamang ito sa kanyang isip na wala nga raw kabuluhan na pumunta pa siya rito. Bigla na lamang nagsalita rito si Mrs. Tang, na alam niya raw na matalino siya. Pero kung akala niya ay maaari kang magpakasal kay Ziyan dahil dito,
hayaan mong sabihin ko sa iyo na marami pang isda ang lumulubog sa ilalim ng ilog Yanhei sa Jinmen. Pabiro naman rito sumagot ang bida habang inaalis niya ang kanyang mga inisip sa pamilya ng Tang. Gayunpaman, narinig ko na may mga isda sa ilog yun na may napakasarap na karne. Mukhang marami ang mahilig sa mga ito. Kung ang mga isdang ito ay angkop para sa pagkonsumo ng tao. At sabay lingon nga ito sa kanila, na ang matikman ng mayayaman ang magiging mabigat. Sa kanilang umiinit na tensyon, bigla na lamang tinawag ni Mrs. Tang ang kanyang anak. Nagulat naman rito si Tang Ziyan na kung bakit nga raw nandito ang kanyang mga magulang. Napasambit na lamang si Chu Qing sa kanyang isip na kapag nakikita ni Tang Ziyan ang kanyang mga magulang mabilis lamang ito na papalitan ng mood. At kasabay nun, tinatanong naman siya ni Tang Ziyan na kung bakit nga raw siya nandito Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang hinalikan ni Chu Qing si Tang Ziyan nang walang pasabi-sabi. Kasabay nun, nagulat naman rito ang mga magulang ni Tang Ziyan. Lalo na si Ye Chenxi na nanunood lamang pala sa gilid.